Hello, hello guys. Ayan, gagawa tayo ng biko, homemade biko. So, yun. Una kong ilagay ang gata. Ayan, yun yung gata dito sa Singapore guys. Siyempre, niluto ko na yung aking malagkit. Yung glutinous rice sa rice cooker. Kung nakikita nyo may rice cooker dyan, niluto ko na yun dyan ng tubig guys. So, yun. Yung gata tapos, ang ginamit ko guys ay sinakob, yung minatamis. Yan, hindi ako gumamit ng brown sugar. So, yun yung ginamit ko. Nilagyan ko rin siya ng konting asin. Ayan. So, halo-haloin lang natin hanggang ma-dissolve yung sinakob, yung minatamis, hanggang maging, ayan, liquid na siya. So, yan, halo-halo, halo-halo. Papakuluan natin yan, guys, hanggang mag-ano siya, kumunti siya hanggang mag-dry ng konti. So, yan. Okay na siya na ano na siya na dry na siya ng konti, medyo okay na, malagkit na siya. So after natin ma-dry ng konti, ilagay natin, ihalo natin yung rice guys, yung malagkit. Ayan, ihalo natin yung malagkit. Ayan, so yun. Yung rice, niluto ko siya ng tubig guys, hindi ko siya niluto ng gata. Kasi pag niluluto ko siya ng gata, yun, hindi maganda yung pagkakaluto. So, yun, niluto ko siya ng konting tubig. Ayan, so halo-halo. Maraming halo ang kailangan sa pagluluto ng biko, guys. So, ayan, tsagahin natin ihalo-halo yan hanggang makulayan lahat yung glutinous rice, ang malagkit. Ayan, so haluin natin hanggang mag-dry na yan, guys. Hanggang mag-dry. So, yun, halo-halo, halo-halo. Ayan, di ba? Sabi ko nga halo-halo ng halo-halo pero masarap pa rin siya, guys. So, yun. Yan ang ating homemade biko. Ayan, minsan gumagawa ako sa bahay pag gusto kong kumain. Di ba? Looks yummy na siya, guys. Ayan. I-dry lang natin siya ng konti kasi medyo ano siya, basa siya. Ayan, yung ginamit ko guys is 500 grams lang siya na glutinous rice. Konti lang kasi para sa akin lang naman yan. So, yun. Nakakaluto ako dito sa bahay ng mga Philippine food, yun nga lang. Ayan, sa katamaran ko, syempre, hindi na ako nagluluto minsan. Mostly nakikikain na lang. Charot. Nakikikain, may sharon pa, o diba? So, yun guys, pinahinaan ko yung apoy niya hanggang mag-dry siya ng konti. Ayun. So, hinihintay ko lang siya mag-dry. So, haluin ko naman yan. Halo-halo, halo-halo. Diba? Parang halo-halo lang, pero yung halo-halo may yelo. Yung ito talagang halo sandok. Ayan. So, gumamit ako talaga ng spatula na kahoy. Ayan, sandok na kahoy kasi na para sa non-stick pan. Ayan. So, luto na siya, guys. Ayan. Ayan na yung aking malagkit biko. O, diba? Kukunti lang siya. Akala nyo marami, diba? Yan lang yung biko, guys. Isang Tupperware lang siya na maliit. So, yun. Tsaka, guys, yung ano pala, yung syrup. Meron akong hiniwalay na konting syrup, guys. Pagkakainin mo yung malagkit, yun, ilalagay mo yan sa ibabaw niya, parang toppings niya yan para mas masarap, matamis, mas matamis. Ayan, so yan, sayang yung mga dumikit kaya kinuha ko na rin. Sayang yung matamis niya yan. So yan yung glutinous rice ko, guys. Ayan, ready to eat na siya. So yun, pinalamig ko muna siya ng konti bago ko tinakpan para hindi siya masira kasi nga matamis siya. Ayan, so yun. Sinet aside ko muna siya and then pwede na tayong kumain ng biko alalin pabo. Ayan. So, diba? Sinet aside ko muna siya. So, ayan guys, yan ang kinain ko ng breakfast, lunch, and dinner. Sarap kasi. So, yan na guys, yan, nilagay ko, yan yung syrup na sinasabi ko, hiniwalay ko siya naghiwalay ko ng konti. So, yan, kakain na ako, diba? Yummy, yummy, masarap, masarap siyang tignan. O, diba? Ang homemade biko alalin pavo. So, yun guys. Thank you for watching again sa aking mga uploads and videos. Ayan. See you around
live stream, ayan, sa mga upload videos, ayan, sa mga premieres, ayan, maraming salamat sa panonood guys, ayan.